Hey guys, good afternoon sa inyong tanan o congratulations sa mga naka-appeal og Boss Ironman Challenge this year. And so na yung mga balita no nga na na yung mga na-disqualify, na-disgrasya. Well, so far kaning issue nga about sa disqualification no, medyo ano siya, medyo maingon nato nga controversial o naagit po sila yung rason, no? So makita niyo sa kong screen, makita niyo dito, this is what the rules is and guidelines from BIMC page. Nabutang dire, motorcycles must be minimum of 400cc, roadworthy and road legal. Number 2 ani, participants must complete the challenge within 24 hours following the prescribed route. No, gani siya. Daghang reklamuhan ni daw kay yun sila nga sabi nila na-race daw ang Boss Ironman Challenge, no? And nga na daw na ay 24 hours. So I think this 24 hours nga ilang giset as time limit, no? I think this is calculated already based sa route, sa overall route sa event, no? I'm not sure but I think so na enough ang 24 hours sa overall length sa maong event, no? So daghang nagreklamo kay well ilang mga fans, mga followers ni SMB. Well, si SMB is one of the participant na disqualified, no, kay sayo sila naabot sa checkpoint, which is nakita siguro niyo yung video nga ang isa dito sa SMB pero naka Ducati, ang isa kay gipabalik, no, sa mga marshal kay sayo ra kay siya and may cross na siya dito sa maong checkpoint. So, and after that, silang tulon disqualified na. So, si one of them is SMB nga, which is a motovlogger na sikat sa Visayas, if I'm not mistaken. So mo ni kaning number 6 niya, organizers and marshals retain the right to disqualify any participant deemed unfit for participation. And also kaning number 7, mandatory installation of WRU GPS is required. Disabling or removal will result in disqualification. Kani akong di sabtan kay ang uban ingon nga ang app gamit, dire based dire sa akong nakita o sa akong mga nakita sa ubang post nga required ang WRU GPS. So I'm not sure if ang atong kauban sa club if nag-install sila ani, which is I believe na this is ano uh, sa tawag ani bisa ko nakita sa post sa atong sa Boss Ironman nga isa uli ang maong device. So daghan siyang mga question nga ano no, wala mo gud nakabutang diri kompleto kung paliton ba separately sa rider or sila ba mo provide tapos iuli lang ini man sa event, no? And di lang na ako siya humanon or tukion ning tanang rules dire kay ang ang topic nato is about aning issue aning na disqualify, no? Uh, daghan tag mga uh, nakita sa mga comments, sa mga followers, sa social media nga disappointed sila sa ilang mga idols nga wala na, although top sila pero na disqualify gyapon tungod sa napag-ingon nila nga overspeeding. So ako lang ipakita sa inyo sa screen. Um, yan na. So mo ni si SMB, no. Ang before na ako ni-play, ang giingon nila is overspeeding daw ang issue ni ano SMB. I don't think na ay speed limit ang nakabutang dire sa Boss Ironman rules and guidelines. So as you can see, there's none. Walay nakabutang na speed limit. It's just that there's just 24 hours nga duration nga makomplete nimo ang challenge. And wala po nakabutang dire kung
siguro napa siguro laing post ni sila something wa good kaniya makita ninyo ay sa Luzon man kani sa Mindanao. So makita niyo wala sila oras diri nga nakabutang wala gidetalye kung each of these checkpoint kung unsa ba silang orasa dapat maabot dire ah, kada isa ani nga checkpoints wala no wala gyud siya maklaro. I'm not sure if gidali nila ni nga event nga daghang rider nga wala na inform og taro no. And atong paminaon si SMB sa iyang um, interview. Kahit kung yung minimum ba or Wala naman sila pinost na ano. Kaya masakit kasi bumili ng motor. See, that's what I'm talking about. No? Yan yung sinasabi natin na walay nakabutang or walang nakalagay kung ano ba yung magiging speed limit, which I think overrated yung sinasabi na overspeeding si SMB. I think that's not the issue na overspeeding. Kaya may yung tag-overspeeding, gilabag niya ang rules nga for example 100 kph lang kilometer per hour. Lagpas ka na makita na mo sa mga GPS disqualify na ka. I don't think that's the issue. I think yung ginagamit na word na overspeeding is not the right word Kasi pag moingon kag overspeeding, ang issue is ilabag nimo ang rule sa set nga speed nga dapat maula na yung maximum. But I don't think overspeeding. I think ang issue nga na-disqualify is sa'yo lang sila nga naabot sa checkpoint nga supposed to be na ay mga time limit nakaset so sa kang orasa diya mag-open ng checkpoint no. So atong humanan ni atong padayon anong naramdaman mo ba sa SMP no? so ingon siya gipalit na niya motor. I'm not sure if this is a new motorcycle nga iyang gipalit kay pero may man nato makita ni si SMB na naka Ducati nga adventure bike. So ingon siya, ipalit niya yung bike Manila pagikan, gi-set up para lang ani nga event so nasubo siya nga sa inahitabo. Nila SW mo. Basta ako naiya ako. Hanggang ngayon nga ako. Goosebumps oh. Parang hindi ko matanggap sa sarili ko ba kasi hindi yan. Competitive Nagmamahal. Marami nagmamahal sa kanya. Competitive kasi tayo na pagkatao. Tapos yung mga followers natin, yun, nakasuporta ba? Expected. Siguro sa part nga gingon ni SMB, siguro totoo 'yon. Competitive. Siguro naman di man nato may pagkaila nga active yun siya sa ano no sa riding community and every time nga naay event naagi ni siya and permanent siya matap. So that's how competitive he is. So medyo hati lang pod ang opinion aning SMB na uban nga mingon nga kamuti rider which I'm one of those critics no. Ako lang balance lang siya. Well nalingaw ko siya mga video makita nato nga gina-record niya, gina-vlog niya yung mga journey. So as a rider, syempre you're proud of that person no? And lipay ka nga nalipay po siya sa iyang gibuhat kay parehang tag passion. But there are some times na sa iyang mga video nga kana bitaw makaingon jud kag di na mao no. Di man ta perfect but I think na siguro si SMB iya man siguro ning gina-review yung mga video nung gina-upload so malay natin baka in the long run so mo-correct niya itong mga bagay-bagay nga dapat dili unta no. So tingnan ta sa video. Na sila, nila na nandun ka, ganyan. Kaya lang, Nakita mo yung pagkakaiba ba sa SMP nung pagdating mo ng grid na alam naming DQ ka, alam naming pangilan ka nang dumating. Pero lahat halos ng tao doon, ikaw yung sinisigaw. tsaka gigitan sa'yo. Pero, gabo, no? Boss Jack, pati kami nalungkot, alam mo ba yun, boss, na-DQ kayo tatlo. Kasi syempre, nakita namin yung mga pinaghirapan nyo, yung effort nyo, yung pagod nyo, Oras, yung preparation nyo. Puyat pangit. Kung kami nga puyat din kung pagod din kami, mas lalo na kayo. Kalaban namin yun Tapos sa DQ lang, nawala ng isa-isa yung pinaghirapan nila. Pero, yun nga. Pero, syempre, Tunay na
tunay na champion talaga. Tinapos niya ilaban. Tunay na champion sa puso natin, di ba? Lahat. Boss, hindi lang sa puso natin. Lahat. Sa lahat. Kung hindi lang dahil sa mga supporters ko, support. Said, what he said na, I mean, one of the interviewers said na tatagalugin ko na lang kasi alam ko may mga nanonood na Tagalog din, just to be universal. So, yun na nga, tinapos pa rin ni SMB yung event. Kahit alam niya na disqualified na siya, namimigay siya ng mga stickers, hinihintaan na lang yung mga fans niya, mga followers, binibigyan ng mga sticker, which is just a good thing. Still, he wants to finish the event, no, just to enjoy it. So, Na i-all star. Nag-aabang, Team Alpha. Hindi, parang nawawala na rin ako ng gana. Kaya lang, iniisip ko, marami nag-iisip. Ang dami na so yun. Ayun na nga, tinuloy pa rin niya, tinapos pa rin niya yung event, but sadly, disqualified, and then, syempre, disappointed siya, no? Kasi, sino ba naman hindi ma-disappoint? You spend a lot of money, bumili siya ng bagong motor, bumili ng mga accessories, and very well prepared sa event. But then, wala na tayong magagawa kasi ayun na, nangyari na. So, siguro, he can accept it naman. I think. Wala na eh. Yun na talaga yung decision ng mga marshals at yung management or organizers ng Boss Ironman Challenge, no? So, anyway, madami ding nagsasabi at nagko-comment na dahil daw Ducati yung mga nauna, pinapa-disqualify ng Boss Ironman yung tatlo kasi nga mga Ducati. Alam naman natin yung pinopromote ni Boss Ironman is BMW na brand, no? So, and then I don't know if that's gonna be the case. Siguro naman hindi naman ganun kung nagpapa-event sila ng mga ganito kalaking event. It's gonna be unfair, no? Pag ganun yung mga gawain na walang balance sa ruling or I mean sa mga brand. Kung ano man yung pinopromote or what not, I hope na walang ganun. So let's just hope na hindi naman ganun yung case. So, meron tayong isang video dito na titignan natin. This is in Bisaya dialect, Cebuano, no? Medyo nakakatawa lang. Katawanan. Kay supporter siguro ni siya ni SMB sa top 3. Yan, na-disqualify. And he has something to say. Panoorin natin. Boss Ironman Mindanao ba? Ha? 2024. Ganong na may ginatawag din nga disqualify, DQ. Ang top 3 pa yun. Wala. Dili, ang ningon nila, ang Boss Ironman daw is not a race. Pero ganong na may 24 oras. Ha? Iwala ta ng 24 oras. Para ang mga tao, kumpiyansa ba? Ang mga participants. So, as what I've said, I think that within 24 hours na time duration for you to complete the journey is, I think that was calculated already or possibly ilan na nang na-scout ang ilahang route and siguro na yung mga advance party before nag-start ang event ka nag-ride, ituyok na siya nga route and ilang giurasan kung saktor pa rin sa 24 hours or basin na pa sobrang gamay. So, I think that's the reason why siguro nakapag-decide sila na 24 hours yung time duration sa event. No? Si Kuya, nagngangaw na siya at galit na galit. Kasi bakit pa daw may 24 hours is not a race naman daw. So, alisin na lang daw yung 24 hours. So,
Ah, hati-hati tayo og opinion tanan. Ah, di lahat hindi lahat nagustuhan yung 24 hours. Meron ding iba okay na lang sa or okay na sa 24 hours. So what I've said, maybe that time duration is calculated already by the organizers. So we don't know about that. Let's continue the video. Pre, naka-big bike ko na. Ha? Ducati, BMW. Oh, or nalain lang yun. Kaya puro Ducati ang naguna. Dili BMW. Ang sama gini. So, So, yun yung sinasabi ko na yun na nga, pinopromote ni Kuno, no? Ni Boss Ironman, sabi-sabi lang to yung BMW and kaya pinapa-disqualify daw yung Ducati. So, this is not from me. It's coming from the people from social media. Uber sa 24 hours na. Mga big bike, eh. Mga patikan na nga diya. Ha? That part, I disagree with this guy na mga batikan, mga big buy, word mga batikan. So it's like an insult to some regular riders na hindi kilala. Kasi ano ba, kung batikan ka ba, hindi na pwedeng ma-disqualify. Kung batikan ka ba, may special treatment ba sa'yo? No? So that part, I totally disagree with this guy because that's totally absurd. No? Um, I don't agree with that. Sunod yan eh. Kung sayon man, gamitin na ninyong badyak. Kung kunaan na namang galing. Ha? Anyway, guys, Badja, I don't know how to read that. But it's the motorcycle brand from India, I think. Ginagamit yung brand na yan or in Mindanao, no? Ginagamit yan as a joke. Yung brand na yan. So, nakakalungkot din kasi kahit anong brand naman ng motor, basta motor yan. Huwag natin i-bully or medyo i-classify natin na eto, Badja to, Skygo, Kimco, or kung ano-ano pa. It's like parang ang baba ng value or respect sa mga brand na yan, no, to the point na ginagamit na nila for joke, for anything just to ridicule the brand. So yun. Sa may klase nga padulas Mindanao. Eh, diri na punta sa isyo ron. So ayun, natapos din si Kuya sa pagngangaw niya. I don't think it's right to use any motorcycle brand just to make a joke. So kahit joke pa yan or I think kung maririnig yan ng CEO or something sa isang motorcycle company, siguro hindi naman sila magiging masaya. So ayun, come to the next post. Sabi dito, disqualified daw si Asian Pacboy sa Boss Ironman Motorcycle Challenge kasi sa ibang kwarto daw nag-checkpoint. Ay, nako. I'm not sure if, I think sumali sila mga, si Team Katagumpay, sina babae na vloggers. I think madami silang taga Luzon na sumali ngayon dito sa Mindanao. Well, I'm not in Mindanao right now. But I think madami silang sumali. Not sure about that, but I think so. Anyway, eto na yun. Eto na nga. I think this is the number of SMB. Eto yung top 3 na DQ na. And confirm na disqualified sila. Nakakalungkot kasi pinaghirapan nila at laanan nila ng oras yung pagpe-prepare sa isang event na sa bandang huli made-disqualify ka lang naman. I think that's what life is. But I'm not saying what life is. I think that's part of what you can expect sa isang event. So, it's either gonna be a win or matatalo ka, ma-disqualify ka, or
Worst madisgrasya ka. Anyway, speaking of disgrasya, hindi ko na makita yung post, yung nadisgrasya na nasa Cotabato, ATV 750 yata yun, nabangga na ah, yung parang tuktok. Sa Bisaya pa, bao-bao yung tao sa nila. So, I'm praying na safe uh, tanan rider sa event, no? Kay medyo delikado gid siya nga event. Di siya basta-basta sab nga pag hinambugan na to, sayo na ni siya, sayo na. No. Join ka ng event, it's very unpredictable, especially public road ang inyong ginabaybay. Dili ta kabalo kung siya mahitabo nato di sa dalan or what not. So, let's just pray for them na silang tanan, makauli, makakita po silang pamilya, silang mga asawa, anak, silang mga magpapa, mga igsuon. Shout out na lang po sa mga kaklab na ako sa Ursa na ni-join o Boss Ironman Challenge. And I'm praying for you guys na safe from all. And see you in the next video.